Kath then my grand comeback or pasabog this 2026 mga kasambreros ha. Pero unang-una sa lahat, huwag niyo po akong awayin dahil sinama ko na naman si Ma'am Catherine dito mga kasambreros. Ito po ay based din po sa aking mga nakikitang mga post no sa social media. Kasi meron tayong mga items dito no na ganoon nga. Tapos nagsusuporta pa rin sa Kath then and iisipin natin parati na wala namang ginawang masama si Ma'am Catherine and hindi pa naman officially na kumaga pa tawag dito na nagpahayag si Ma'am Catherine, nagpakita si Catherine sa Lucena kasama si Mayor Mark Alcala and so on. Ang pinakaunang item kasi dito ganito and bilang administrator po bilang admin po ng Kath den mga kasembreros nakakahilo, okay? Sana po unawain din po natin. Kasi ako minsan nag-ano ko na sa comment. Tapos may mga nag-send din ng messages sa akin. So, alam niyo po, I have to weigh down everything. Kailangan kong timbangin kung saan ba tayo. So, hanggat merong light, merong pag-asa, merong ilaw tayo na nakikita sa Kath, then mga customers ay doon pa rin ako. Kasi yun talaga original. Pumapasimulat sa pool talaga mga customers. Nagsasabi ko sa inyo, wala akong ibang love team or tandem na sinuportahan mga kasambreros. And isipin niyo ha, unang-una sa lahat, ang Kathniel dati, 'di ba? Magkarelasyon pa si Kath at saka si Daniel Padilla. May nag-akala ba sa atin na magtatandem ang Alden Richards at saka Catherine Bernardo at that time na isipin natin may nobyo si Ma'am Kath. So parang ganun ba no? Parang destiny will lead them mga kasambreros to the point na sila. Pero hindi ko naman sasabi na magiging sila agad mga kasambreros. So parang ganun ba? Pwede naman sila magka-project ulit mga kasambreros. Yun ang sinasabi natin dito no sa ating vlog na ito. Pwede sila magka-project no ni Kath at saka ni Alden. Hindi lang sa ngayon, okay? Pero merong grand comeback mga kasambreros. So based yan sa mga nakalap nating mga posts din po. So una, dito no si Mochi, sabi niya 2 days ago, Alden or Mark? Kasi nga pinagdadibatehan nga 'di ba yung relo, yung angulo. Kasi yung iba dito nakita ko yung mga pictures na yung sa picture edited, yung sa video yun talaga hindi yun edited mga kasembreros. So may mga nagsasabi rin dito na yung kasama ni Catherine ay hindi si Mayor Mark Alcala. Kasi nga 'di ba nakatalikod yung video tapos yung sa harap naman ay medyo malabo mga kasembreros. May nagsasabi nga doon na kaibigan niya si Daniel Velasco or parang hindi si Daniel Velasco, basta iba siya mga kasunod. Pero po according dito ay yun nga pinagdedebatehan na kung si Mayor Mark Alcalaba or si Alden itong tayo ito according dito sa post ha. Ayan, huwag kayo magalit sa akin. Ako ay magtitimbang lang tayo dito. Pinagdedebatehan yan ng nakararami ngayon kung si Alden o Mark ba ang nakitang kasama ni Catherine. Sa tingin nyo, sino nga ba? Ako, hindi ko masabing si Alden talaga ito mga kasambreros no, kasi nga hindi ugali ni Alden na dati nang nagpakita sila o nagkakita sila sa BGC no, mga kasambreros and mga Cathinatics. So ako hindi talaga ako completely na maniniwala no na sila na nga mga kasembreros, and based din ito sa mga nag-message sa akin, based din sa mga nakakalat nating ebidensya mga kasembreros no, hanggat hanggat wala pang additional na videos no. Pasensya na po kayo medyo nababago-bago minsan yung ating subject to human error no, si kasombrerong Dennis din po. So kasi hindi tayo perfecto. So yun, pag wala pang additional na kasi ako talaga nakakonsensya ako mga kasana po, maunawaan po ninyo na and we're not judging Ma'am Catherine mga kasembreros no. Kasi unang-una wala naman siyang ginawang masama sa atin. Yung pamilya niya, bakit natin i-hate? Wala naman silang ginagawang masama sa atin. As a matter of fact, fan nga tayo, talagang naging way din sila mga kasus na kahit tayo po ay matulungan no, sa ating buhay no, mga kasembreros. So parang one mistake, parang naburan lahat nung kabaitan at saka kindness ng Catherine, yung pagiging niya. So parang walang ganun ba no? Parang hindi dapat tayo ganun mga kasembreros na parang sa isang daan na ginagawa niyang tama, sa isang pagkakamali talagang hinate niya na siya ng mga tao. Parang gano'n. So wag naman sana gano'n no, kasi ang mundo natin ay sobrang dami ng haters. So hindi po ako gano'n. Pasensya na po. So kung sa mga ayaw po kay Ma'am Kath no, sa updates natin about sa kanya,
So, pasensya na po kayo ha. Ako po ay humihingi po ng paumanhin agad na mga kasembreros. So, yun po, no? So, yun. Although hindi si Sir Alden ito, may ibang items pa kasi dito mga kasembreros na talagang sumusuporta din. Si Jason Star. Tapos ito, no? Si Ma'am Donna Milan Bicho. Post pa rin siya talaga, no? Talagang 1 hour ago behind the scenes of Hello Love Again movie, Miss Catherine Bernardo and Alden Richards. So yun, no, talagang solid din siya mga kasembreros na Cathinatics, si Ma'am Donna May Landicho. So nagkaroon din ako ng analyzation kasi yung mga nag-message sa akin na admin ka dapat, bakit naniwala ka agad-agad? So parang sinampala ko ng totoo, o nga no, ba't nga tayo naniwala agad-agad? Wala namang confirmation pa mga kasembreros. So spotted lang sila, pero siguro kung makakagaya nila Sir Daniel Padilla na talagang nakita mo nagyayakapan or parang talagang may close masyado sila, si Daniel Padilla at si Kyle Estrada. So yun talaga mga kasembreros. No, pero ito kasi one time pa lang, one time lang mga kasembreros. So kung kaya ako po ay nagkaroon talaga ng malalim na realization mga kasembreros sa nung may nagme-message sa akin, no, na malalalim din ang mga messages mga kasembreros. So nagpapasalamat ako, no, na ako po ay hindi perfecto. So nagpapasalamat ako sa mga nagme-message sa akin kasi nga ay parang kumaga pa hindi naman on the spot din na dapat mag-judge tayo mga kasembreros. So nevertheless, kung may mga kung may mga sweet moments na sila, no, kagaya nga ng ng Dankay, no, Daniel Padilla at saka Kyla Estrada, ay yun na, no, talagang doon na tayo magko-confirm mga kasi. Pero one time pa lang naman So let's give her a chance mga kasi. Pero in the meantime, single yung pagturing natin kay Alden mga kasembreros, na walang intimate relationship kay Ma'am Catherine. So sabi ng isa dito, no, 9 hours ago, I'm your always number one fan. Kahit ano mangyari, may Catherine forever. So yun, supported din siya, no, 9 hours ago mga kasembreros. Supportive fan mga kasembreros. So tapos picture ni na Alden at saka ni Ma'am Catherine mga kasus. Tapos sige, bago yung major item natin, sige, ito na nga. Sige, major item na natin mga kasembreros. Kahapon kasi nag-post din si Jason Star na handa na ba kayo sa muling pagbabalik ng Catherine 2026. 147 likes. So ang dami nag-comment na yun nga, agree sila. Sabi nito, handang-handa na kuya, no, si Lopez Lalaine. Sabi dito, Conchita Lumutos Aberde, sobrang handa, super ngayon na sana ang part 3. Any projects 21 hours ago, no, handang-handa na, go Catherine. Together Catherine and so on. So marami pa rin talaga sa suporta, and ako po ay na-remind talaga na ganun. So tama, sabi niya, tama, yeah, hey, bravo, yes po, sabi niya, Catherine forever. Oh, sobrang saya, sabi ng isa. Tapos Lenera, yes, yes, ang ganda. Of course, yes na Estrella Guerrero. Alicia Corpin, sabi, handa na, kailan po babalik ang Catherine? Sabi niya, Kate Villaflor, opo, sobrang nakakamiss ng Catherine. Marilina Zacaria, sabi niya, inaabangan namin lagi. So yun po, no, hindi man sa ngayon, hindi man sa quarter ngayon mga kasembreros. And wag niyo po akong sisihin na hindi naman sa pinapaasa ko po kayo, no. This is just according of course sa mga din, sa mga nagko-comment, no. Wag niyo talagang wag niyo ipatong lahat sa akin ng sisi, no, kasi sama-sama naman tayo dito. Pero sa mga hindi nasusuporta, na okay lang po, no. I totally understand you. So kagaya na sasabi ko parati, I'm not forcing everyone na sumang-ayon sa aking sinasabi, no, mga kasembreros at mga Cathinatics. Tapos update tayo. So si Ma'am, ito pala yung setup, no, nung sa birthday ni Lexine. Pinost ito ni Mami Min sa kanyang Instagram account. So bongga pala talaga yung setup ng birthday ni Lexine mga kasembreros. Although medyo late ako dito, no, sa kanyang pag-post mga kasembreros. Kasi nga nagkaroon nga ng issue and so on. So and lately na post ito ni Mami Min, no, na birthday ng kanyang apo. So bongga ang setup. Andito of course, parang dito si Kevin niya, no. Okay.
o nga, no, kulay pink, no, yung motif ng kulay ng ano ni Lexine, mga customers. Tapos si Ma'am Kath din nag-post, no, ng aso ng mga kasembreros, no, golden retriever. Para may ganito rin si Alden. Golden retriever. So pero yun, nag-post lang siya, mga kasembreros, kasi nga alam natin na dog lover si Ma'am Catherine, mga kasembreros, no. So ito po ay based sa kanyang post sa kanyang Instagram account, mga kasembreros. So Golden Retriever Day. Okay. So post ng ABS-CBN News. Tapos pinost din niya, mga kasembreros. Ito, pasegwihan ko to kasi yung Don Bell, magkakaroon ulit sa ng movie. Magre-reunite sila this 2026, mga kasembreros. So they will be returning sa big screen. So Donnie and Bell confirm secret film project after year-long solo hiatus. So yun, talagang mag-expect din tayo ng iba pa mga pasabog, no? Kagaya ng sasabi ko parati, anything is possible and anything can happen, mga kasembreros. And isipin naman natin, hindi naman artista si Mayor Mark Alcala kung kaya walang chance na magkasama sa movie. Sila ni Catherine, kung sila nga, no, wala pang confirmation. Kahit sina Naybara Lopez ay talagang sila din po ay nag-aantay ng confirmation. So siguro pag may na-post na nakita nga, no, talagang sweet sila, nag-hug or something, mga customers, ay yun na talaga, no, doon na talaga maniniwala tayo completely, mga kasembreros. Tapos ang cute ng ginawa dito. Ang cute dito ng ginawa ni Donna May, no. 7 hours ago, couple in floral, Mr. Alden Richards and Miss Catherine Bernardo. So post nga, no. Grabe yun. 190 likes, mga kasembreros. So floral green na favorite color ni attorney ang pinost or ang kanyang kulay, mga kasembreros, dito na may mga bulaklak. Tapos 20 hours ago, Ruth LD, Kath Reed at saka Aldin. So yun nga, no, si James Reed at saka si Nadine Lustre, si Kath at saka si James, si Alden at saka si Nadine, mga kasembreros. So aabangan din natin, no, itong Love Siargao, of course, ni phenomenal box office cinema king. So palagay ko ay magsisimula na rin sila mag-shoot, maybe pero mauna yung yung music festival, Wonderful Moments, sa Feb 7 and 8, mga kasembreros. So 2 araw, no, kasama sina Sarah G, Bamboo, Parokya ni Edgar, and so on, mga kasembreros. Sabi dito, 2 hours ago, sabi niya, wow, in love na si Sanya kay Tisoy kaya. Tapos picture ni Sanya Lopez. And tapos sabi niya daw ay si Tisoy daw or si Alden ang nagbigay. Kaya, no, parang nagtatanong siya, mga kasas. But definitely not true, no. Na si Sanya Lopez ang natitipuhan ni Alden Richards, mga kasembreros. So hindi siya ang tipo ni ni Alden Richards, mga kasembreros. So parang alam ko may nagde-date na si akala natin si Mayor Mark Alcala yung nito. Kasi ba may video sila dati na magkasama sila. Tapos ito, nakakatawa rin to. 5 hours ago, Abante Tonight, no, posted ng Abante Tonight. Matapos parang nireto nila si Catherine naman kay Vico Soto. Grabe naman siya. Matapos nga nalabas ang larawan ni Catherine Bernardo at Lucena Mayor Mark Alcala sa isang mall, may humirit na natin at sinabi sa actress na bakit pa ito lumayo gayong malapit lang naman ang Pasig City. Pasig City Mayor na si Mayor Vico Soto, mga kasembreros. So Catherine Bernardo nireto kay Vico Soto. So grabe naman sila. Parang alam niyo po, yung social media talaga ngayon, anyone can, parang subject sila sa kanilang opinion, sa kanilang advice, sa kanilang recommendation, or kung gusto nila mangyari. So hindi naman ganoon. Dapat natin maunawaan din na hindi lahat ng gusto natin ay nakuha natin, mga kasembreros. So ayun, talagang lang, may mga bagay na ganoon po, mga kasembreros. And wag nating hindi porke gusto natin ay gugustuhin na rin ng iba, no, ganoon siya, mga kasembreros. So hindi rin porke gusto mo ay gustuhin din nila. So parang ganoon ba,
vice versa. Kasi may kanya-kanya tayong, ano nga, tawag dito, prinsipyo sa buhay. So, yun po, no. Tapos ito, ito solid din to no. Pinost niya rin yung aking yung aking thumbnail na ginawa mga kasembreros sa YouTube about sa Kath din, no. And again, hindi ko po kayo pinapaasa sa mga maniniwala lang, no, mga kasembreros. So, sabi ni Beautiful Vice, 22 hours ago, gulantang ang lahat dahil sa pasabog na revelasyon ni Alden tungkol sa tunay na nararamdaman niya para kay Kath na hindi ninyo inaasahan sa buong buhay ninyo. Nakakakilabot ang detalye. So, grabe lang yung mga terms na ginamit niya, no. Pero ito po ay thumbnail mga kasembreros, no. Yung sa yung sa likod, no, about sa likod nga na gustong-gusto ni Alden, yung sexiest part ng isang babae ay yung likod or back part mga kasembreros, yung buong likod mga kasembreros. Ito, pangatlo sa ating last items, pinost niya ulit, no, yung ating thumbnail, Legends of Pinoy. Gulantang ang lahat sa paglabas ng controversial na full video na Mayor Mark Alcala at Kath. So tapos ito po yung thumbnail natin na full video ni Kath and Mark. Legit kaya, no, Kath then Alden. So ganun siya mga kasambras, no. So nakakatuwa nakakatuwa lang, no. Tapos ito pinost din ng isang admin, no, yung dito yung coaching ni Ma'am Kath na pinost niya rin sa kanyang Instagram account. Tapos yung si Kath na kunwari ay nagbabaraha siya, no, na nakapula mga kasembreros. So parang ang naisip nito, bumili ba siya ng bagong kotse or ano lang to, parang dati pa nilang kotse. Palagay ko dati pa nila itong kotse mga kasembreros. ang kulit ng sinabi dito ni Elisha Pauline 8 hours ago, sabi niya yung trending na siya. Tapos yung trending na siya sa photos nakasama si Mark daw, pero si Catherine naglaro lang ng cards. So tapos parang pang-inis ba mga kasembreros, no, sa mga talagang naniniwala at tawag dito mga bashers, no, kasi ganoon talaga, may mga bashers talaga mga kasembreros at hindi natin sila maiiwasan. So kahit na anong mo, syempre na pagsikat ka talagang babantayan lang yung babantayan din yung love life mo mga kasembreros. So yun nga, no, isipin natin parati, wala namang ginawang masama sa atin si Kath, no, hindi rin nakuha yung gusto natin na si Alden yung kasama or si Alden yung maging makatuluyan, and hindi pa katapusan ng mundo. So anything can happen and anything or everything is possible mga kasembreros. So mahaba-haba pa ang mahaba-haba pa ang 2026. So anything can happen. So sabi dito, no, si Jen Camero, no, nag-post nito mga kasembreros 21 hours ago, yung pagbisita nga ni Alden sa kay Father Jeff mga kasembreros sa Pililla, Rizal. So Alden recharged with Father Jeff Quintela mga kasembreros dun sa simbahan sa St. Mary Magdalene sa parish mga kasembreros. So yun po, no. Actually naman po sa ating items, no, with Alden and Kath, of course, kasama si Mama Min, may Don Bell na rin tayo. So actually maganda rin tong parang hinahangaan ko rin tong Don Bell mga kasembreros. So why not na isama-sama rin natin itong Don Bell sa dito sa mga items natin sa susunod. Kasi basta sobrang bait din itong dalawang to. Hinahangaan ko to si Bell, lalo na to si Bell, at saka si Donnie. Christian din si Donnie. Si Bell ganun din yata. Narinig ko sa mga vlogs nila parang nagsishare sila ng Bible verses. Si Donnie Pangilinan at saka kasi ang papa at saka mama ni Donnie ay mga Christian, no? Si Mama Maricel Laksa at saka si Sir Anthony Pangilinan. So ang parents ni Donnie ay mga Christian. So kung kaya si Donnie himself, no, na may sariling condo na rin to si Donnie doon na siya nakatira mga kasembreros, no, sa kanyang sariling condo. So yun, Christian din sila. And si Ma'am Bel Mariano, nakita ko rin siya na nagsishare siya ng Bible verses at saka life verses niya sa ibang vlogs. So yun, nakakatuwa din, no. So why not, no, sama natin to mga kasembreros, no, ang Don Bell.
sa susunod na ano. Kasi ako pag natutuwa talaga ako sinasama ko na sa mga items natin. Especially kapag mga Christian sila, no, may mga relationship sila sa Panginoon, mga kasembreros. So maybe, no, isasama natin mga kasembreros. So ang Don Bell na sobrang sobrang humble din at grounded, mga kasembreros, at may relationship sa Panginoon. So yun lamang po, no, at saka pakinggan natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Sobrang ganda po nito at power ng ating Word of God, mga kasembreros. Ang title po ay Takot sa Diyos at Galit sa Masama. Proverbs chapter 8 verse 18. The fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogance, and the evil way, and the perverse mouth I hate. So, marami tayong dapat tutunan dito, mga kasembreros, no? Takot sa Diyos at galit sa masama, or galit sa masama. Yung pinagkaiba ng takot, kasi ang mundong ito may takot din, mga kasembreros, di ba? Takot kang, basta may mga fear tayo sa buhay na kung titingnan ng Panginoon ay sobrang liit, no? Very minimal siya, pero tinitingnan natin siya mas na malaki. Okay? Ang gusto ng Diyos dito sa atin ay matakot tayo sa Diyos, tapos kamuhian natin yung masama, yung evil, mga kasembreros. So kasi ang dulot kasi ng takot sa mundong ito ay takot pa, no? Ang takot sa mundo ito, nagdudulot pa yan ng takot, nagdudulot ng anxiety, ng depression, ng sleepless nights, no? Yung dito, sometimes hindi ka nakakain, balisa, no, mga kasembreros, in short. Tapos yung takot naman sa Panginoon, nagdudulot din ng pag-ibig, ng kabanalan, ng kapayapaan, ng calmness, ng kindness, ng relaxations, no, ng basta maganda yung naidudulot ng takot sa Panginoon kumpara mo sa takot sa mundong ito, takot sa mga problema, takot na harapin ng ganito, takot na harapin ng ganyan. So ganoon siya, mga kasembreros. So which is definitely kumaga dihado tayo kapag takot tayo, no? Kung parang pagtakot tayo sa mundong ito, talo tayo. Pagtakot tayo sa Panginoon, panalo tayo, mga kasembreros. So ganoon po ang pinagkaiba nila, na malaking pinagkaiba, mga kasembreros. So ang perverse naman dito ay showing a deliberate and obstinate desire to behave in a way that is unreasonable or acceptable, often in spite of the consequences. Yung perverse naman ay gumagawa tayo ng masama kahit alam na natin na may consequences sa huli, mga kasembreros. So pride and arrogance. Alam niyo po yung pride. Ito yung pinakaunang kasalanan, mga kasembreros, no? Kasi nga si Satanas, si Lucifer, mga kasembreros, ay naging ma-pride, no? Naging mayabang siya, no? Gusto niyang tapatan, gusto niya maging equal, no? At saka agawin ng posisyon ni Jesus Christ as the Son of the living God. So which is definitely hindi pwede. Kung kaya yung kanyang pride, yung kanyang yung naging mapagmataas siya, ay binagsak siya ng Panginoon sa impyerno. The lowest point or the lowest pit, mga kasembreros, na kung saan ay walang may gusto, no? Sa imagine niyo, no, doon sa impyerno, talagang wala nang katapusan doon, mga kasembreros, ang paghihirap ng tao sa impyerno. Kung kaya kapag may mga kamag-anak pa kayo, pamilya kayo na hindi pa ligtas, no, wala pang panahon sa Biblia, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nagko-commit ng immoralidad, parang wala silang time wala silang panahon sa Biblia. So yun na lang siya, mga kasembreros, no? Kailangan kasi nating matutunan at magbasa ng Biblia, kasi dito natin matutunan ang mga turo na dapat nating isapamuhay, mga kasembreros. Sometimes nagtuturo tayo, yes, no, tama, yung nag-share tayo, pero it's really important also na sila din na family members natin ay nagbabasa mismo ng Biblia, mga kasembreros. So ganoon po siya. This verse highlights the value of wisdom as something that can bring immense wealth and respect, surpassing the importance of material possessions. So, kung wisdom or material things. So, ganun siya, mga kasembreros. Alam niyo po, yung wisdom, for example, may wisdom ka, tapos, kunwari naubos yung pera mo. No, naubos, kunwari, na-hold up ka, or parang nagastos sa may sakit, or nagastos sa emergency, and so on. So, pag naubos yon, kasi may wisdom ka, makakapag-produce ka ulit. Okay? Kasi you know the strategy, you know the techniques, no? Kung paano mag-produce ulit ng wealth or ng material possessions, mga kasembreros. So, ganun po siya. Pero ang tao, kapag nagkaroon siya ng pera na marami,
tapos nagastos kasi may emergency, may nagkasakit for example, may hospital for example, tapos wala na siyang wisdom, may hirapan na siya maka-cope up. So, naiintindihan po ba natin? So, ganun po kahalaga yung wisdom, mga kasembreros. Ganun po kahalaga yung yung kaalaman, mga kasembreros, na nagmumula sa Panginoon. So, wisdom is not intellect. It's not just knowledge, mga kasembreros. Mas malalim at mas mataas, mga kasembreros, ang wisdom. Wisdom is something na nagmula sa Panginoon. Kung heavenly gift ang wisdom, mga kasembreros. Kung kaya ang wisdom ay ito yung application, nagkakaroon tayo ng proper discernment, ng proper understanding, ng proper judgment, ng tamang judgment sa mga bagay-bagay, tapos ay ina-apply natin. So, ganoon siya, mga kasembreros. So, hindi tayo wise, wala tayong wisdom, mga kasembreros, kapag hindi tayo hindi natin ina-apply yung ating natutunan. So, what we learn, what we have, mga kasembreros, or what we have acquired or gained, mga kasembreros, dapat na ginagawa natin. Kasi kapag hindi natin ina-apply sa ating buhay, ay useless po siya. So, hindi yon wisdom. Wisdom is applying, you have the discernment, and of course, yung pag-apply na natin, mga kasembreros, sa ating mga buhay. And kapag ginagamit natin yon para maharap yung mga hamon at saka challenges sa buhay, mga kasembreros. So, ganoon po siya. It speaks to the idea that having wisdom, intelligence, and sound judgment, sound judgment, ibig sabihin proper judgment sa mga bagay-bagay, can lead to success and prosperity in life. One can attain not only material riches, but also honor and respect from others by prioritizing the pursuit of knowledge and understanding. So, yung behavior natin, magbabago rin yan kapag may wisdom tayo, mga kasembreros. Kapag may kaalaman tayo, we know how to speak, we know when to speak and what to speak, na kung ano lang yung words na pwedeng sabihin, kung kailan tayo dapat magsalita, kung ano yung dapat nating sabihin, kung paano tayo magsalita. So, ganoon siya, mga kasembreros. So, tuturuan tayo, and of course, how we treat life in general, how we face challenges in general, how we deal with other people, especially our families. So, parang ganito rin ay inaway mo yung tatay mo, inaway mo yung nanay mo, sasabihin, kahit wala naman silang ginagawang masama, ikaw lang talaga yung medyo hindi magandang ugali. May magsasabi sa'yo, tama ba na inaway mo yung nanay mo? Tama ba na binulyawan mo ang kapatid mo? Tama ba na ganito? So, syempre, pag pilosopo ka, siya naman kasi, kahit mali mo. So, parang malalaman mo yung mali ba? Tama ba yung ginawa ko? Mali. Tama ba na ganito? Sapat na ba to? So, ganoon ba, mga kasembreros? So, yun yung kahalagahan ng wisdom. So, hindi mo bubulyawan yung kapatid mo na wala namang rason. Hindi mo papaluin or sisipain or gawan ng masama ang kapwa mo tao kung wala naman silang ginagawang masama. So, parang ganoon ba, mga kasembreros? It will really teach you or teach us, mga kasembreros, kapag may wisdom tayo, na mga tama nating dapat gawin, mga choices. Tama ba na kukunin ko yung gantong course? Hindi ko naman to field, hindi ko naman to gusto. Tama ba na kukuha ako ng HRM, teacher at education ang gusto ko? So, tama ba na pagpipiloto ang kukunin ko? Gusto ko na lang magluto. So parang ganun ba, mga kasembreros and mga kasembreros. So, yun, kapag in general, talagang kapag i-desire natin dapat at saka ipanalangin na magkaroon tayo ng wisdom or kaalaman, mga kasembreros, kasi dun kapag ito yung hindi nananakaw. So, yung kaalaman ay hindi po siya nananakaw, mga kasembreros. So, di ba may kasabihan tayo sa na ang kaalaman ay tunay na kayamanan, mga kasembreros. So, tama po iyon. Think about it for a moment. What is good or what good is wealth without wisdom to guide how it is used? How can material possessions compare to the respect and admiration earned through demonstrating wisdom in decision-making and action? So, yun, kagaya ng nasabi nga, mga kasembreros, na sabi daw, what good is wealth without wisdom? So, ano daw yung kabutihan ng kayamanan kung wala yung wisdom? Kasi nga, kapag nagamit na ito, naubos na yung pera natin, hindi na tayo makakapag-produce ulit because wala tayong wisdom or wala tayong kaalaman, mga kasembreros, paano ulit mag-generate or paano ulit maka-cope up, mga kasembreros, makapagsimula
business for example, or ng mag-gain ng pera or income mga kasembreros, because wala kang wisdom. So maaring parang parang binigyan ka ng mana na magulang mo, so yung magulang mo lang yung mayaman, tapos nung namatay sila binigyan kayo ng mana. So kasi hindi mo alam kung paano gamitin, paano mag-run ng business, kasi wala kang kaalaman, wala kang wisdom, so mauubos lang yung kayamanan. So ang ending ay naging mahirap ka ulit mga kasembreros. So Proverbs 8 verse 18 shines light on the rewards of wisdom, highlighting the significance of righteousness and the blessings that accompany it. This verse is nestled within a broader passage where wisdom takes in a persona, articulating the advantages it bestows upon those who actively pursue and embrace it. Yakapin talaga natin mga kasembreros. Kung kaya, di ba yung narinig natin sa mga magulang na sa mga drama, sa mga pelikula na wala kaming pwedeng, or wala kaming pwedeng maipamamana sa'yo kung di kaalaman. Dito yung education mga kasembreros. So yun siya, no? Kaalaman is equal to education mga kasembreros. Yung mapagtapos ba ng pag-aaral yung mga anak mga kasembreros. So kung kaya it's really important as well na yung mga anak natin talagang pag-aralin natin hanggang kolehiyo mga kasosanggat kaya. So sa final thought, Proverbs 8:18 imparts a profound lesson on the value of wisdom and righteousness, affirming that by prioritizing these virtues, individuals can attain not only spiritual fulfillment but also enduring material blessings. So yun siya, hindi lang siya spiritual fulfillment daw mga kasembreros, kundi material na may maintain natin ba, no? Kasi nga sabi nga natin kanina, kung mawalan man tayo ng pera o mawalan tayo ng income, so makakaproduce ulit tayo kasi nga may wisdom tayo. We know the strategy, we know the techniques mga kasembreros, kasi nga meron tayong kaalaman kung paano gawin ito. Embracing wisdom in our lives allows us to cultivate meaningful relationships, nurture a spirit of generosity, and live with integrity and compassion. So wag tayong lalayo, no? Sir Alden is one of the most typical examples mga kasembreros ng wisdom and generosity, no? Kapag may wisdom ka, tuturuan ka niya ng mga bagay, ng mga good characters na dapat mong gawin so that you will gain respect, no? Paggalang, igagalang ka ng mga tao sa paligid ng mga kasembreros and so on. So yun, may treasure, kumbaga treasure talaga, no? Kayamanan talaga mga kasembreros ang ina-offer ng wisdom. So kung ako sa inyo, ay simulan na po nating basahin ang ating Biblia, no? Kasi dito po ay swimming pool po ito, ha. Yung Biblia po mga kasembreros ay swimming pool ng kayamanan. So kumbaga dito natin malalaman yung mga pangako ng Panginoon, yung mga do's and don'ts, kung paano natin mapapalago yung ating spiritual life, yung ating relationship, ma-maintain yung mapalago yung ating relationship sa ating nanay, tatay, magulang, anak, kapatid, asawa, and so on. And then yung of course, no, yung ating character, no, at saka yung blessing ba, ano yung mga bagay na pleasing sa pangharapan ng Panginoon, ano naman yung mga bagay na hindi pleasing sa harapan ng Panginoon. So ganoon ba? So every time God is pleased sa ating buhay, blessings follow. So kapag hindi naman siya nalulugod, so ang sumpa naman ang atin pong matatanggap mula sa Panginoon mga kasembreros. So definitely mas gusto natin ng blessings mga kasembreros over doon sa sumpa, no, na ayaw nating magkaroon sa buhay. Alright, salamat sa ating Word of God, ha, no? Pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, kaalaman, no? At wisdom mga kasembreros sa ating buhay, sa ating pamilya, and so on. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you.